Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri o Diyos ang iyong dakilang pangalan, mahal na Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa aming taglay na kalusugan sa mga oras na ito, Amang Banal, sa bagong umagang ito, sa magandang panahon, mahal na Panginoon o Diyos. Higit, Amang Banal, ang iyong minamahal ang mga anak sa lugar na ito, Diyos, iyong pinagtipon-tipon kami, mahal na Panginoon, upang muli ka naming sambahin sa kagandahan ng iyong kabanalan, sa Espiritu at katotohanan. At minsan pa, o Diyos, sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Alvela, dakilang Diyos, linisin mo ang aming mga puso, Amang Banal, patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkakamali, pagkukulang, pagsalangsang kahinaan. O Diyos, mahal na Panginoon, lang siya mong salita, o Diyos, sa aming Bible study sa araw na ito, at bawat ito na aming gawain, mahal na Panginoon, yung ilang isa namang banal, hallelujah, mahal na Panginoon, maging sa mga patotoo, dakilang Diyos ng iyong mga anak, maging sa awitin ng mga awit, o Diyos, hallelujah, sa pagbibigay ng kaputandog, mahal na Panginoon, bilang pasasalamat, handog sa iyo ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, higit sa lahat, o Diyos, ang mensahe ng kaligtasan, mahal na Panginoon, samahan mo kami, mambanalugad, hallelujah. Alisin mo hadlang sa aming kalagitnaan. Mag-isa mga kapatid namin, patungo pa lamang sa gawain mo, Diyos, hallelujah. Saan man dako, naroon ang aming mga gawain mula sa aming main church, sa iba't ibang mga outreaches namin, mahal na Panginoon, Luzon, Visayas at Mindanao, sa labas ng aming bansa. Gabayan mo kami, Amang Banal, sumaamin kadakilang Diyos at sama-sama namin sinasaway lahat ng hadlang sa aming pag-aaral ng salita mo, Diyos, sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Isang malakas na praise the Lord, mga mahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At nais kong magbigay, batiin din, mga mahal, ang mga kapatid natin mula po sa dako ng Pampanga. Mga mahal, praise God, ating beloved brother Hubito, mga kapatid, ang kanyang may bahay. At ating beloved Sister Irma, mga mahal, sa lahat ng ating mga kapatid sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, purihin ang mga Panginoon, talagang hindi nakakalimot. Amen. Praise God. Mga mahal, tayo po ay dumako, mga kapatid, sa ating pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa umagang ito, mga kapatid ko. Buksan po natin ang ating unang talata, mga mahal. Dito po tayo, mga kapatid ko, sa aklat ng Matthew, chapter 15, verse 1 hanggang 10, mga kapatid. Sabi ng mga minamahal Tagalog, basahin natin. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 9. Nang magkagayoy, nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Pariseo at ang mga eskriba at nagsisipagsabi, bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng mga matatanda, sapagkat hindi sila nagaguhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamatay, siyang walang pagsala. Datapwat sinabi ninyo, sino mang magsabi sa kaniyang ama o sa kaniyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay hain ko sa Diyos, ay hindi niya igagalang ang kaniyang ama at niwalan ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kaniyang mga labi, datapwat ang kaniyang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Ating pong pag-aralan, mga kapatid ko, sa umagang ito. Isulat niyo po, mga kapatid, ang ating aralin sa umagang ito. Nang sa ganon, ay meron kayong mga kaibigan, mga mahal, meron kayong mga loved ones, mga kamag-anak na mga unbeliever pa. Masasagot niyo po, mga mahal, yung kanilang mga katanungan, mga kapatid ko. Amen. Dito po sa ating aralin, mga kapatid ko, tayo po ay mga mahal, magkakaroon po ng kaalaman, mga kapatid. Paano natin sasagutin yung mga nagtatanong sa atin patungkol po sa ating tradisyon. The danger with traditions, mga kapatid, ang ating title. Sa Tagalog po, ang panganib po sa tradisyon. Mga minamahal ko, purihin ang mahal ang Panginoon. Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were
of Jerusalem, saying, Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? Verse 4, For God commanded, saying, Honor thy father and mother, and he that curseth father or mother, let him die the death. But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me. 6, And honor not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandments of God of none effect by your tradition. Ye hypocrites, well did Isaiah's prophecy of you, saying, These people throweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Mga kapatid. Kaya binasa po natin sa English, mga mahal, ay malinaw na sinasabi rito, mga kapatid ko, yung tradisyon. Yung tradisyon, mga minamahal ko, alam nyo yung scribes and Pharisee, mga leader ng relihiyon yan, mga kapatid. Alam nyo po ba, hundreds of religious tradition had been added to God's law, mga mahal, nung unang panahon. Mas marami silang dinagdag na tradisyon, mga mahal, sa mga kautusan ng dakilang Diyos nung Old Testament time. Dahil sa dami po ng kanilang tradisyon, mga minamahal, nababaliwala po nila yung mahahalagang utos ng dakilang Diyos. Kaya ito po yung nasasabi ko sapagkat nabasa natin ang verse 3, sabi niya rito, But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition, mga kapatid? So mas ino-honor po nila yung kanilang mga tradisyon, gawa ng tao yon, tradisyon, sa kautusan po ng dakilang Diyos. Kaya yung kanilang pagsamba ay ito. Sabi rito sa nabasa natin, These people draw it nigh unto me with their lips, with their mouth, and honoreth me with their lips. But their heart is far from me. O mahal. But in vain, mga kapatid, they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Dahil nakapokus po, mga minamahal, yung mga leader ng religion, mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Yung mga leader ng religion, mga minamahal, at yung kanilang mga napaniwala sa kanilang pangangaral, nakapokus na lang sila sa kanilang tradisyon, mga minamahal. Kaya iyan na lamang, mga minamahal, yung uri ng kanilang pagsamba sa ating dakilang Diyos. Ano daw sabi ng Bible? They honor God while their hearts are from Him, mga kapatid. Yung kanilang pagsamba, mga minamahal, ay hanggang bibig na lang. Wala na po sa puso. Kaya sabi ng dakilang Diyos, wala nang halaga ang pagsamba nyo sa akin, mga minamahal ko, dahil po sa mga tradisyon. Amen. Kaya mga kapatid ko, ang danger po sa tradisyon, mga minamahal ko, kung yayakapin mo yan, ay napakadelikado. Mawawala ka, mga minamahal, sa Diyos. Mawawala ka sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Kung meron pong mga anak ng Diyos, mga minamahal, na nag-aakay po sa atin para sumali tayo sa mga pabasa, sumali tayo, mga minamahal ko, sa mga, ano ba yun, mga kapatid, gabi-gabi. Ayun, mahal, talagang nakakaistorbo. Ano po? Yung salita, mga minamahal, gagawin pa nilang parang sa Kapampangan ay gegegela pa. Ayun, mahal, yung mga pabasa nila, mga kapatid, maririnig nyo yan, mga minamahal. Pag meron pong nag-aakay sa inyo, mga minamahal, huwag niyong tulutan. Huwag po natin, mga minamahal, payagan, sapagkat napakadelikado niyan. Mawawala ka sa Diyos. Amen po. Hindi na maririnig ng mahal na Panginoon ang iyong panalangin. Mga mahal, pag ikaw po ay nag-practice ng tradisyon, mga kapatid ko. Sabi ron But in vain they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Ngayon, mga mahal, sa New Testament, mga kapatid ko, paano pinagbabawal, mga mahal? Colossians chapter 2, verse 8, Beware, sabi rito.
Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. O yun, tingnan sa Tagalog. Sa aklat ng taga-Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 8, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Mga minamahal, mag-ingat daw po ang bawat sa atin. Mag-ingat daw po tayo, mga minamahal, sapagkat mayroon pong mga mangangaral talaga sa atin sa huling panahon na ito po ay labas sa kautusan ng ating dakilang Diyos. Labas po sa Bible, mga kapatid. Kapag wala po sa Bible, huwag nating gagawin, mga minamahal ko. Amen po ba? Kasi yung pong, ang tawag doon, mga minamahal, ay panatiko. Alam niyo ba yung panatiko? Ang ibig sabihin yan. Ang panatiko po ay ginagawa mo yung bagay na hindi mo naintindihan. Yan ang panatiko, mga kapatid. So isa po sa tradisyon ng mga religious people, mga leader ng relihiyon, ang pag-aaralan natin ngayon sa umagang ito, Palm Sunday. Palm Sunday, Wayne Man. Itong araw, mga minamahal, na magsisimula ang ating religion, mga kapatid, dambuhalang religion, doon po sa mga dahon. Kung sa inyong pagdalo ngayon, mga minamahal, kayo po ay nakadaan, mga kapatid, sa mga taong busy sa kanilang pagpitas, mga minamahal, ng mga dahon, at kanilang ginagawa, mga minamahal, ini-style nila yon, tapos dinideliver nila sa palengke yon, tapos binebenta nila, mga kapatid. Yun daw po ibibilhin, mga minamahal, at nung araw, mga kapatid ko, siguro mga 3 years ago, mga minamahal, 25 pesos ang isa noon, pero hindi ko na alam ngayon, mga kapatid, sapagkat ngayon ay tumataas ang bilihin. Amen? Mga mahal, ito po'y pagmumulat lamang, mga kapatid ko, sa ating mga kababayan. Ano po? Kasi mahirap, pagka ginawa natin yung bagay na hindi natin naintindihan, mga minamahal, panatiko tayo nun. Wala tayong kaligtasan. Mga mahal, Palm Sunday. Basahin po natin ang Matthew, chapter 21, verse 1 hanggang 11, mga kapatid ko. Tingnan natin yung senaryo, o yun mahal, paano nagkaroon po ng tradisyong katulad nito, mga kapatid ko. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 21, versikulo 1 hanggang 11. At nang malapit na sila sa Jerusalem at magsidating sa Betbahe, sa bundok, ang mga olibo, ay nagsugo nga si Jesus ng 2 alagad na sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasamang isang batang asno. Kalagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. At kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon. Pagdakay kaniyang ipapadala sila, nangyari nga ito, upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, narito ang hari mo'y pumaparito sa iyo na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. At nagsiparoon ang mga alagad at ginawa ang ayon sa pinag-uutos ni Jesus sa kanila. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit at dito siya'y sumakay. At inilalatag sa daan ng kalakhan, bahagi ng karamihan, ang kanilang mga damit at ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga at ang mga punong kahoy at inilatag sa daan. At ang mga karamihang nangasa unahan niya at ang nagsisunod ay nagsisagawan sa nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan at na nagsasabi, sino kaya ito? At sinabi ng mga karamihan, ito'y ang propeta, si Jesus na taga Nazaret ng Galilea. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko.
Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yun pong ginagawa natin, may mahal tradisyon ngayon, ay itinulad, mga kapatid, sa ating mahal na Panginoon nung siya po ay pumapasok sa Jerusalem, nakasakay po sa donkey, mga minamahal. At habang siya po ay nakasakay sa donkey, mga kapatid ko, yung mga tao, namimitas ng, wala namang sinabing dahon doon namimitas ng mga sanga, mga kapatid. Pinuputol nila yung mga sanga, mga mahal, siyempre siguro kasama na rin ang dahon doon. Pagkatapos inilalatag nila doon sa daanan ng donkey. Ang meaning nun, mga minamahal ko, respect, honor, mga mahal. Yun po ay ginagawa ng mga tao, mga kapatid, yun po ay dahil sa kanilang pananampalataya, pagmamahal, mga mahal, sa ating mahal na Panginoong Sus, mga kapatid ko. So ngayon po simula ng Holy Week. Simula na po ng tawag doon, maging mahal, ang isang pang tawag doon ay Passion Week, mga kapatid. Nagsisimula po ito sa Palm Sunday na sinasabi nila. Yung mga minamahal, ito ba'y kinakailangan pa nating i-practice? Kinakailangan ba nating gawin pa, mga minamahal? Ito pong tinatawag na Palm Sunday. Ang belief, mga minamahal nila ngayon, dati belief po natin yon, mga kapatid, na pagkatapos po na iwagayway, mga mahal, yung dahon sa simbahan, pag uwi sa bahay, mga kapatid, ay isasabit mo kailangan sa bintana, isasabit mo sa likod ng pintuan hanggang sa matuyo yan. At ang paniniwala po natin, mga mahal, yun daw po'y pantaboy ng masamang espiritu. Amen po ba, mga kapatid? Yun, mga minamahal, ang paniniwala natin noon, paniniwala na nila ngayon. Para mataboy daw ang masamang espiritu sa ating bahay. Alam niyo, mga kapatid ko, kung wala kang espiritu ng Diyos sa iyong puso, mga mahal, hindi mo mapapalayas ang dyablo, mga kapatid. Dapat pumasok muna ang mahal na Panginoon sa ating mga puso manahan bago tayo makapagpalayas ng masamang espiritu. Mga minamahal, kung wala tayong espiritu ng Diyos, maging ikaw man, mga mahal, hindi mo kayang palayain ang sarili mo sa kasalanan kapag wala kang espiritu ng Diyos. Amen ba? Alam natin, ang author ng kasalanan, si Satan po yan. Amen po? So mga kapatid, ating pong pag-aralan, mga mahal, yung pagpasok ng dakilang Diyos sa Jerusalem, hindi po sinabi ng Bible na gayahin natin, tularan natin kung paano ang kanilang ginawang pagsalubong katulad po sa pagdadala ng danga, ng sanga or dahon, mga kapatid. Hindi sinabi ng Bible yon na gayahin po natin. Dapat alamin po natin ang dahilan, mga mahal, bakit pumasok ang mahal na Panginoon sa Jerusalem sakay po nung donkey? Ano po ba yung misyon? Ano po ba, mga minamahal, yung gagawin ng mahal na Panginoon? Bakit pumasok siya sa Jerusalem, mga kapatid? Yan ang dapat nating alamin. Hindi natin dapat gayahin, mga minamahal ko, yung ginawa ng mga tao nung panahon na yon. Hindi po sinasabi ng Bible yon, mga minamahal. Amen po ba? So ang pagpasok ng dakilang Diyos sa Jerusalem ay para harapin, ganapin, mga minamahal, ng dakilang Diyos, yung tungkulin niya dito sa lupa. Siya po'y nangaral ng ebanghelyo sa lahat ng mga tao, mga minamahal. At pagdating po sa Matthew chapter 21, yung ating key verses, mga minamahal. Chapter 21. At kung babasahin mo yung mula chapter 21, chapter 22, chapter 23, 24, 25, 26, mga minamahal, pagdating po sa chapter 26, verse 46, doon na hinuli ang dakilang Diyos. Doon na dinakip siya, doon na siya ginapos, mga minamahal ko, at kinaladkad na siya ron. Para harapin niya yung sufferings hanggang kamatayan sa krus para tubusin yung kasalanan nating lahat. Lahat magsabing amen. Yan, mga minamahal, ang dapat nating bigyan ng kahalagahan ng pansin. Yung pagpasok ng mahal na Panginoon sa Jerusalem ay pagtatagumpay po yun sa ginawa ng dakilang Diyos para sa ating lahat. Tinrabaho na ng dakilang Diyos yung ating mga kaligtasan. At kung babasahin mo yung key verse natin, verse 9, sabi na talatang yon, the people shouting and rejoicing, mga minamahal. Nung makita nila ang mahal na Panginoon, mga kapatid, pumapasok sa Jerusalem sakay ng donkey, yung mga tao nagsisigawan. Yung mga tao, mga mahal, humihiyaw sila, mga kapatid ko. Hallelujah. Dahil dumarating po, pumapasok sa Jerusalem, yung hari na lumikha ng buong mundo. Amen po ba? Pero hindi po lahat ng tao naghihiyawan.
Yung lang kanyang mga alagad, mga kapatid. Amen po? Mga minamahal. So ngayon, mga kapatid ko, ang ating practice ngayon, lahat, mga minamahal ng mga relihiyoso, kinakailangan magdala ng dahon ngayon sapagkat Palm Sunday ngayon. Mga minamahal, sa panahon ng ating dakilang Diyos, hindi naman po lahat ng tao ay nagbubunyi eh. Yun lang, mga alagad niya ang nagbubunyi. Kaya kung mga minamahal, kung alalahanin natin, mga kapatid, yung Holy Week ngayon, alalahanin natin, mananalangin tayo, naalala natin, may mahal, tapos wala kang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, hindi ka naman tutugunin. Amen ba? Ito mga minamahal, bilang hari, mga kapatid ko, siya po ay nagkatawang tao. Di po ba? At nung siya'y nakasakay sa donkey, mga minamahal, nagpakilala siya, hindi hari. Buong pagpapakumbaba po siyang pumasok sa Jerusalem. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 7 and 8, But he made himself, sabi dito, no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made, ang sabi dito mga inmahal, and was made in the likeness of men, ang sabi dito. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedience to the point of death, mga kapatid. Even the death of the cross. Sumunod siya, mga mahal. Sinunod niya, mga kapatid ko, bilang tao yan, sinunod niya, mga mahal, yung kanyang misyon. Hanggang sa kamatayan daw, mga kapatid. Amen po. Praise the Lord. Mga mahal, yung makikita mong nakasakay siya sa donkey, alam niyo ang meaning niyan, mga mahal? Siya po'y handa ng pumunta sa Golgotha. Siya po'y handa ng magpasa ng mabigat na krus, mga inamahal. Iyan po ang ibig sabihin niyan. So ang pagpasok ng dakilang Diyos sa Jerusalem ay pahiwatig po na ang kanyang kaharian, mga minamahal, ay hindi itong lupa. Amen? Hindi itong lupa. Ang pagpasok ng dakilang Diyos sa Jerusalem ay pagtanggap po ng kahirapan, mga minamahal, para sa ating kaligtasan. Pagtanggap ng kahirapan para tubusin ang mga tao sa kasalanan. Amen? So alam na natin ngayon, mga minamahal, sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, yung mga followers lang niya ang nagsasaya, mga minamahal. Hindi po ang buong Jerusalem. Katunayan po, mga minamahal, sa Luke chapter 19, verse 41 hanggang 44, mga minamahal, tumangis ang mahal ng Panginoon. Tinangisan ng dakilang Diyos ang Jerusalem, mga kapatid. Tingnan niyo po. Pumasok ang dakilang Diyos sa Jerusalem, mga minamahal, pero hindi siya tinanggap ng Jerusalem. Mga alagad lang niya ang nagsasaya. Kaya tinangisan niya ang Jerusalem. Mga minamahal, paano siya tumangis? Basahin natin ng Luke chapter 19, verse 41 hanggang 44, beloved. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 19, versikulo 41 hanggang 44. At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan. Amen. Na sinasabi, kung sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na naukol sa iyong kapayapaan, datapwat ngayoy pawang nangatago sa iyong mga mata. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkakabila-kabila at inlugso ka sa lupa at ang mga anak mo na manasa loob mo at sa iyong hindi sila mag-igaiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo nakikilala ang panahon sa iyo'y pagdalaw. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal ko. Purihin ang mahal ng Panginoon. Tinangisan niya ang Jerusalem sapagkat hindi naniwala sa kanya may mahal ang Jerusalem, mga kapatid ko. Kung nakilala mo sana, sabi ng mahal ng Panginoon, kung nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, sabi rito, datapat ngayo'y pawang nangatatago sa iyong mga mata. Amen. Ang mahal ng Panginoon, siya po ang Prince of Peace. Amen po ba? Ang dala niya sana sa Jerusalem, may mahal ay kapayapaan, ililigtas niya yung Jerusalem, iingatan niyang Jerusalem. So bakit tinanggihan ng dakilang Diyos ang Jerusalem? Tinanggihan nila ang dakilang Diyos natin.
Bangin mahal, binaliwala ng siyudad ng Jerusalem ang pagpasok ng mahal na Panginoon sa kanilang sa Jerusalem, mga minamahal ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, ano po mga kapatid ang may apply natin sa buhay natin, mga mahal, itong ating pag-aaral. Mahirap tanggihan ang gospel. Amen po. Pagtanggi sa gospel, tinatanggihan mo yung peace. Tinatanggihan mo yung kapayapaan. Kaya, mga minamahal, mayroon tayong relihiyon, mga kapatid ko, mga relihiyoso tayo. Pero ang gulo ng buhay, ang gulo ng pamilya, walang kapayapaan, mga minamahal. Bakit? Mga kapatid, ang hawak natin, tradisyon. Ang pinangahawakan natin, tradisyon, hindi po yung gospel. Saan mo makikita ngayon ang mahal na Panginoong Kristo? Wala po sa imahen, wala po sa rebulto, wala po sa mga batot simento, mga inmahal. Ang mahal na Panginoon, masusumpungan mo siya sa kanyang salita sa Bible. Nandito ang mahal na Panginoon. Amen po ba? Kaya mga minamahal, iwaksi natin ang tradisyon made by men. Iwaksi natin yan, mga minamahal ko. Walang mabuting ibubunga sa ating buhay niyan. Mga mahal, at kung ito pong gospel, mga kapatid, ay tinanggihan natin, ibig sabihin, mga mahal, ayaw mong papasukin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ayaw mong papasukin ang dakilang Diyos sa iyong pamilya. Ayaw mong papasukin ang dakilang Diyos sa bahay mo, mga mahal. Ayaw mong papasukin ang dakilang Diyos sa iyong barangay, sa iyong bayan, mga minamahal, sa iyong lugar. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya hanggang ngayon, mga minamahal, hindi makita ng mga tao yung totoong kalooban ng dakilang Diyos. Tinakpan yung kanilang mga mata ng tradisyon, ng palaspas, ng pabasa, ng prosesyon, mga minamahal, ano pa, mga kapatid? Hallelujah. Hindi naman po ito, mga minamahal, tayo nagbababa, mga minamahal, ng ating paniniwala, ano po, mga kapatid. Sabi nga ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, hindi ako naninira, nag-aayos ako ng sira. Amen? Sa dako mga minamahal ng groto sa Novaliches, mga kapatid, may dumaan doon sa pastoral house natin, nagpapasan ng krus. Mga minamahal. Eh yung naghahataw sa kanya, yung naghahampas sa kanya, mga kapatid ko, napalakas yata yung hampas. Nung napalakas yung hampas, mga mahal, nagmura ngayon, mga kapatid, yung nagbubuhat ng krus. Puto seko ka, ang sakit-sakit. Sabi nung naghampas naman, malaki naman bayad sa'yo, ah. Amen? Iwanan na natin yun, mga mahal. Walang mabuting may bubunga sa buhay natin yun. Ang ating mahal na Panginoon, mga mahal, ang plano niya sa buhay mo, pagpalain ka niya. Maging mapayapa ka, maging maligaya ka, mga mahal, wala ka pa sa langit, nasa lupa ka pa lang, para ka nang nasa langit sa kagalakan. Kapag naglingkod ka sa Kanya. Dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen? Say praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Salamat sa mahal na Panginoon. Dati tayo, mga mahal, nakayakap sa tradisyon. Tradisyon, mga mahal. Ngayon, pinalaya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Alam niyo, mga mahal, pinipreach ko rito, mga kapatid ko, yung John chapter 19, verse 6. Hindi na natin babasahin yun, mga mahal. Ang pumako sa dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo, mga priest, mga high priest. Pero, mga mahal, bago kayong magalit sa akin, mga kapatid, yung mga priest nung panahon na yon, panahon ng mahal na Panginoon, naligtas sila. Nung mamatay ang mahal na Panginoon, mga mahal, bago mamatay ang dakilang Diyos at pagkamatay ng mahal na Panginoon, na-convert sila, mga mahal. Naniwala sila. Amen? Dahil lahat iniibig ng dakilang Diyos, mga mahal. Lahat, mga kapatid ko. Kahit mga high priest pa, kahit mga obispo pa, mga mahal, iniibig tayo ng dakilang Diyos. Kanya lamang, kailangan natin, mga mahal, itama yung ating paglilingkod. Amen? Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. 2 Corinthians chapter 4, verse 4, mga kapatid. Dito po sa ikalawang Korinto, kapitulo 4, versikulo 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisipalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Kung mapansin mo, mga kapatid, ibalik natin, mga mahal, sa verse 4.
Makita po ninyo, mahal sa ating screen, yung Diyos diyan, mahal, small d. Simulan natin. The binulag ng Diyos, small d. Ibig sabihin, Diyos-Diyosan yan. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng capital D, Diyos. Amen ba? Mga minmahal. So mga kapatid ko, yun ang nangyayari, mga kapatid ko, sa ating relihiyon ngayon. Ginagawa po ng mga relihiyoso yung hindi ayon sa kaysaysayan ng Biblia. Yung palaspas po, minamahal, wala pong kaugnayan sa kaligtasan natin yan. Wala pong kaugnayan yan sa kaligtasan natin. Kung hindi mo gagawin yan, hindi ka nagkasala sa Diyos. Amen po. So sa katuwaan po ng mga tao noon, sila po'y nagsipagpitas, mga minamahal ko, ng mga sanga ng palm, sabi rito. Pagpapakita ng pagmamahal yan, mga kapatid. Pagpapakita ng pananampalataya, pagrespeto sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya ang pagpasok po ng dakilang Diyos sa Jerusalem bilang tao, may mahal, alam niyo po ba, na patunay po yun na hindi siya nagbabago sa kanyang mga pangako. Amen? Hindi siya nagbabago sa kanyang pinangako, mga minamahal, sa mga tao. Kaya nga sa Numbers chapter 23, verse 19, mga mahal, sabi ng Bible, basahin po natin sa Tagalog, mga kapatid. Sa Bilang, Kapitulo 23, talatang 19 po. Sa aklat ng mga Bilang, Kapitulo 23, versikulo 19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Right. O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? So, ibig sabihin, nangako ba siya at hindi niya tutuparin? Sabi rito, ang dakilang Diyos ay hindi katulad ng tao na magsisinungaling. Ni anak ng tao na magsisisi, mga minamahalas. Pinlano ba niya pagkatapos magsisisi siya bandang huli, mga kapatid? Hindi ganun ang mahal na Panginoon natin. Hindi raw niya gagawin yon, sabi ng Numbers chapter 23. Sinalita ba niya, hindi niya isasagawa, mga minamahal. So hindi niya binago yung kanyang pasya na pagliligtas sa tao. Amen. Alam niyo, mga mahal, nung siya po'y nandun na, mga kapatid ko, andun na siya sa krus, mga minamahal. Pwede niyang utusan ng laksa-laksang anghel, mga kapatid, bumaba sa lupa para puksain lahat po, mga mahal, ng kumatay sa kanya. Nang nagparusa sa kanya, mga mahal. Hindi niya ginawa yon. Hindi siya nag-utos sa kanyang mga anghel para agawin siya, maglaho siya sa ibabaw ng krus. Kaya niyang gawin yon, pero hindi niya ginawa. Hindi po niya pinahinto yung mga Roman soldiers, mga mahal, nang siya po'y saksakin sa tagiliran. Kaya niyang bulagin lahat, mga mahal, ng mga nanakit sa kanyang mga kapatid ko. Pero hindi po niya ginawa yon. Bakit? Hindi niya binago yung kanyang plano. Hindi niya binago yung kanyang mga minamahal, yung mind niya, mga kapatid ko. Amen po ba? Pwede ba nating palakpasan na may kagalakan ng ating mahal na Panginoon, mga mahal? Hallelujah. Glory to God. Sabi ng banal na kasulatan, nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay ng dahil sa atin, mga minamahal. So nung dahil po sa pagbibigay ng dakilang Diyos nung kanyang buhay sa krus, mga minamahal, inihanda ng dakilang Diyos natin yung pagpapatawad, mga minamahal, amen? Yung paghuhugas, paglilinis sa ating mga kasalanan, mga minamahal. So marami ng pagkakataon binigyan ng dakilang Diyos sa atin, mga kapatid, para tayo po'y magsimula na sa pagbabagong buhay. Amen ba? Anong binigay ng mahal na Panginoon sa atin? Malayang oras, malayang panahon, magandang panahon. Amen po ba? O mahal? Para tayo po'y sumamba sa Kanya, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pwede na tayong magsimula ng bagong buhay para sa lahat po ng mga bisita natin, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. O mahal, dyan na lamang po, mga kapatid, ang ating pong Bible study sa araw na ito. At nawa po'y naunawaan po natin sa tulong ng ating mahal na Panginoon. May mahal sa prayer ng ating beloved honorable pastor, mga kapatid ko. Bakit, may mahal, dapat nating iwasan
ang tradisyon, wain mahal, made by men. Tumayo po tayong lahat at tayo po'y umawit sa dakilang Diyos natin. Wain mahal, hallelujah, praise the Lord.